Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga, kapatid. Ako po si Sister Esther Carpio ng CRC Chess Daughter Church, 13 Martires, Cavite City. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Bilang, Kabanatang 23, talatang 4-6 na may pamagat na God meets Balaam and send him back to Balak. Tagalog po, nakipagkita ang Diyos kay Balaam at pinabalik niya ito muli kay Balak. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumako sa isang maikling panalangin. Ama namin sa langit, ako po ay lumalapit ng may pagpupuri at pasasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Salamat sa panibagong araw na muli kaming makapag-aaral ng iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng karunungan nagmumula sa iyo upang maipahayag ang iyong salita ng naaayon sa iyong kalooban. At ganun din pagpalain mo po ang mga makikinig. Ito po ang aking samot panalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay babasa sa Bilang, Kabanata 23, talatang 4-6. Talatang 4. Nakipagkita nga kay Balaam ang Diyos. Sinabi ni Balaam, nagpagawa po ako ng 7 altar at bawat isa ay pinagandugan ko ng 1 toro at 1 tupa. Talatang 5. May sinabi kay Balaam si Yahweh. Pagkatapos pinabalik niya ito kay Balak. Talatang 6. Nagdatnan niya si Balak at ang mga pinuno sa paligid ng handog na sinusunod. Sa ating binasa, nakipagkita nga kay Balaam si Yahweh at sinabi niya na nagpagawa siya ng 7 altar at bawat isa ay pinagandugan ng 1 toro at 1 tupa. Alam ng Diyos na iniutos niya kay Balak ang pagpapagawa ng altar at ang paghahandog ng susunugin. Niisip ni Balaam na sa pamamagitan nito ay magbago ang isip ng Diyos. Sinusuhulan niya ang Diyos at ng mga handog. Subalit alam naman natin na ang Diyos ay hindi napasusuhol, na ang Diyos ay may isang salita at hindi na ito mababago pa. May sinabi si Yahweh kay Balaam at pagkatapos pinabilik niya na ito kay Balak. Binalikan niya si Balak at nagdatnan pa niya ito sa paligid ng handog na sinusunog kasama ng kanyang mga pinuno. Para sa ating konklusyon, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang mga pangako ay kanyang tinutupad. Kaya maging tapat lamang tayo sa Diyos, magtiwala at sumunod sa kanyang mga utos at ang mga pangako at pagpapala niya ay ating makakamtan. At bilang pagtatapos po, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po at sinamahan ninyo kami sa pagdinilay ng iyong mga salita. Salamat din po sa mga nakinig. Pagpalain mo kaming lahat at ang mga salita mo na aming narinig ay magsilbing gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating puso at lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit sa ganap na 5:30 ng umaga. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo din ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.